Yan po natin ang reaksyon dito ang chairman ng House Committee on Basic Education at kinatawan ng Pasig City, Congressman Roman Romulo. Kong Roman, magandang umaga pong muli. Yes, magandang umaga, Milky at lahat na nakikinig na nanonood. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga, Kong Roman. I'm sure isa ho sa mga, ikaw yung una naming hiningan pala ng reaksyon nung maganap ang insidente dyan sa Tacloban. At ano po ang pwedeng gawin ho dito ng Kamara at ng inyong komite? Kasi kung titignan, marami naman hong mga batas para sa proteksyon ng ating mga mag-aral. Pero ito po ay karahasan na kinasasangkutan ng ilang mga menor de edad. Yes, tama ka Milky, pero again, lagi rin nating sinasabi, meron ng mga batas, nandiyan na yung good manners and right conduct, dapat lang talaga ipatupad po ito ng aggressively at siguro proactive. Talagang siguraduhin natin na pagturo natin ng good manners and right conduct ay tama. Nandiyan na rin po, Milky, yung batas tungkol sa mental wellness health. Dito po yung pagdadagdag natin ng maraming guidance counselors at school counselor associates. In fact, for this year, Milky, dapat nakapagdagdag ng 10,000 na school counselor associates and about, hopefully, mga close to 5,000 na guidance counselors. At dito rin po, inakit natin yung karera ng guidance counselors sa ating mga DepEd para mahikayat silang pumasok ng DepEd. Ang alam ko, ang understanding ko dito, bagamat may batas na tayo, 2024 pa po yung pumasa yung batas, ay hinihintay lang po ng Department of Education yung civil service at yung DBM para mabigyan na sila ng items. Pag nakuha na nila yung items, pwede na sila mag-umpisa. Kasi importante po talaga na merong handa na nagbibigay ng gabay sa ating mga estudyante, teaching ng teaching. Kasi kailangan meron talagang pagka medyo yung isang mag-aaral o isang teaching ng teaching ay medyo meron mga naiisip o nararamdaman, dapat alam nilang merong eksperto dun sa lugar nila, sa school nila, o kaya dun sa school division office na pwede nilang malapitan. O kaya, pag yung teacher may nakita na parang kakaiba na aksyon ng kanilang mga estudyante, ay merong marereferan ka agad para mabigyan ng tamang gabay. At alam natin, Milky, binabanggit lagi yung bullying. Bagamat hindi pa naman tapos yung investigasyon, hindi pa talaga alam kung bullying talaga ang punot dulo nito. Pero again, whether bullying or mental wellness, nandun na yung mental wellness law, Pero kung bullying, Milky, napag-usapan rin natin before ito sa programa mo dahil sa totoo, natingnan na rin po ito ng House of Representatives at May ng batas EDCOM na rin. Oo. May batas na rin. At in fact, yung recommendation natin dito, nung EDCOM 2, to be more specific, ay para i-revise, amend na lang yung IRR. Kasi para mas mabilis yung pagtugon dun sa mga issue ng bullying sa bawat campus. At nagawa na rin po yan ng DepEd, March 2025 pa. Kaya may kita natin, Milky, kailangan dito talaga proactive, aggressive na pag-implement itong mga batas na ito. Ngayon, kung meron pang kinakailangan ng batas, wala namang problema. Pwede nating tingnan muli yan. Pero moving forward, siguro pag na-implement ng aggressively at proactively itong mga batas na ito, kahit papano ay makurb natin yung mga incidents na ganito kung hindi man natin matatanggal completely. Kasi ang bullying, ang mental wellness issue po, kung maalala mo, Milky, nung PISA examination, nagkaroon ng pagtanong ang PISA sa mga estudyante tungkol dyan. At dito lumabas na base sa survey, ang ramdam ng mga Filipino learners na kumuha ng PISA ay nabubully sila. Medyo malaki yung porsyento na nagsabi na pakiramdam nila nabubully sila. Kaya naman natin na-revise itong mga batas na ito. Kaya natin tiningnan muli yung mga batas kasi moving forward gusto natin talagang masagot ito. Pero Milky, tinatanong kasi ako ng iba, ibig sabihin ba ang may kulang dito ay kami na nasa gobyerno? Of course po, tayo naman sa gobyerno, Milky, kailangan talaga proactive tayo sa pag-implement. Pero whole of community to Milky. Importante po dito at maraming oras na ginugugol talaga ang ating mga learners sa bahay nila. So ang families po, pasensya na po, pero kailangan mag-step up rin. Alam ko,
Milky, na maraming mga magulang, solo parents. Kung hindi man solo parents, ay pareho nagtatrabaho. Pero talagang kailangan po tayong makialam. Pag uwi sa bahay, pag nandun tayo sa bahay, tingnan natin, kamustahin natin yung ating mga anak. Tingnan natin kung ano yung binabasa, kung meron man silang laptop, tablet o Cellphone. telepono na tinitingnan. Cellphone po. Dapat pati yun tinatanong natin kasi talagang ang bata kailangan talaga ng gabay galing sa magulang at sa atin lahat na nakakatanda sa kanya. Tama yung punto mo doon na Kong Roman, ang problema dito sa sinasabing mental health ng mga kabataan ngayon, hindi pwede nating iasa sa paaralan, sa gobyerno. 90%, ako naniniwala, dapat ay sa tahanan nagmumula. O unang-una sa mga magulang, kasi dapat intindihin nila yung kalagayan ng kanilang mga anak. Kausapin, halimbawa, sabi mo nga, pagdating o kaya kumustahin, ano ba ang nangyayari sa kanilang mga mag-aaral ngayon. Pero dahil sabi mo nga, noong unang panahon, nanay, nasa bahay lang, di ba, Kong Roman? So nakatutok ito sa kanyang mga anak. Ngayon, sa hirap ng buhay, dalawa na ng mga magulang ang nagtatrabaho. Pero hindi yan, kumbaga, ay dahilan para mapabayaan natin o hindi natin mamonitor yung sitwasyon, kalagayan ng ating mga anak, lalo na sa mga paaralan. Sabi mo nga, mas mahaba yung oras na kanilang ginugugol doon sa buong maghapon. So ikaw ay naniniwala, Kong Roman, sabi mo nga marami na tayong batas, mental health, Mental Wellness Act, anti-bullying, pero gusto mo ba panawagan din ng ilang mga kasamahan na repasuhin din kung ito'y napapatupad ng mabuti ng mga concerned institution, lalo na yung mga paaralan ho natin? Yes, tama po yun. In fact, meron kaming oversight function. At sa totoo, Milky, kaya naman alam ko rin na ginagawa naman ng DepEd ang lahat para makuha nila yung makapag-hire ng mga guidance counselors, ng school counselor associates. Kasi ay nag-ino-oversight naman po namin, tinatanong namin kamusta na yung pag-implement kasi hindi naman nawawala sa totoo naman pero itong nangyari sa Tacloban, talagang nagulat rin tayong lahat, very un-Filipino yung sa kultura natin, pero even before this marami naman kahit dekada na siguro, ang dami namang reports talaga, di ba, na nangyayari yung bullying, kaya talagang tinitingnan natin ito. In fact, isang rekomendasyon ng EDCOM 2, naalala ko lang, ay tanggalin na yung zero anti-bullying reports doon sa mga reports ng mga paaralan para sa kanilang performance. Kasi dati po may ganyan dati po merong mga pagka yung paaralan ay walang report ng bullying, ay medyo magkakaroon ata siya ng performance rating na mas maganda. Pero ayaw po natin yun kasi sa totoo, marami naman talagang balita. Kaya dapat po hindi ito maging batayan para masabi kung nagpo-perform ba ang school o hindi. At the same time, ay dapat talaga ang tulungan ng parents at ng mga institusyon natin, Kong Roman, at abangan natin yung gagawin pang monitoring din ng House Committee on Basic Education. Pero magpo-pause muna ako for a commercial break. Kong Roman, dyan ka muna at mukhang may magandang napagtibay ang Kongreso nitong mga nakalipas na araw. Nakita ko dito sa aming magkasama mo dito si Congressman Jude Asidre at ilan pang mga mambabatas natin. Basic Education Voucher Assistance Act. Ibig sabihin ba ay merong makukuhang pinansyal na tulong yung ilan ho nating mga mag-aaral dito sa naturang programa. Napagtibay na po ito sa pagbabalik po ng isyung pambayan. Sa mga late tuner, kasama ko po ngayon Pasig Representative Roman Romulo at magbabalik po ang isyung pambayan. Pilipinas ang oras, 8:36 ng umaga. Pilipinas ang oras, 8:40 ng umaga. At ako pa rin ho si Milky Rigunan sa isyong pambayan sa mga late tuner. Kasama ko po ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture at kinatawan ng Pasig City Congressman Roman Romulo. Kong Roman, pakipaliwanag ko sa amin Basic Education Voucher Assistance Act.
Ano po ba itong maitutulong nitong napagtibay na batas para ho sa ating Yes. mga mag-aaral at mga magulang? Kasalukuyan kasi, Milky, meron naman tayong e-GASPE program. Pero yung e-GASPE program natin sa kasalukuyan, ang coverage lang niya ay grade 7 to 10 at 11 to 12 may voucher program. Pero yung K to 6, hindi po kasama. So, ang mga, kunyari, meron tayong mga congested na mga DepEd schools, iba lagi pinag-uusapan niya na congested yung mga ibang DepEd schools natin. Meaning, lampas-lampas yung student to the teacher classroom ratio nila o kaya multi-shift. Pero alam rin natin, ang pinakabulto ng estudyante ay nasa key stage 1, yung K to 6. Kaya dito sa bagong panukalang batas na ito na nag-BICAM kami nung isang araw, ay ini-expand na po natin yung e-GASPE o voucher system. Ngayon po, buong K to 12, pwede na Sakop magkaroon na. ng voucher system ang ating Department of Education. At ito hopefully ay makakatulong. Maaring hindi naman ito yung only solution, pero makakatulong ito dun sa shortage of classrooms natin. Kasalukuyan kasi sabi ng DepEd sa atin, iba-iba yung estimate, more or less 145,000, 165,000 na classroom shortage. Hindi pa kasama dyan yung mga dine-retrofit nila taon-taon, so nawawala ng classroom. Kung talagang hindi na natin kaya talaga mag-build ng classrooms o kaya wala ng buildable space, dito po sa bagong panukalang batas na ito ay pwede magkaroon ng system ngayon ng DepEd na buong K to 12 kung merong quality na private school na magpa-participate sa voucher system nila, ay pwedeng magka-option ngayon yung mga students sa DepEd na lumipat sa isang pribadong paaralan na accredited na quality education ng DepEd. Ito yung malapit na lugar halimbawa sa kanilang distrito at merong accredited doon na private school, pwedeng tanggapin na yung estudyante na nasa mas mababang antas ng paaralan. Tama ba ho, Kong Roman? At ano yung Tama, Milky. criteria para siya ay mapunta doon? Kasi from public to private schools, halimbawa ang mga estudyanteng ito. Sinasabi muna natin, yung tama po kayo tungkol dun sa access. So, dapat naman within 3 kilometers kung saan siya nakatira. Yung mag-aaral, Para malapit sa dapat kanya. congested. Dapat congested yung paaralan, yung DepEd school. Pangalawa, within 3 kilometers kung saan nakatira yung mag-aaral, yung student or learner. Pangatlo, ay yung private school na gustong mag-participate ay dapat mag-apply sa Department of Education. Ano ibig sabihin nito? Dati kasi ang tinitingnan dyan, Bilky, di ba, yung input-based, titingnan yung vision, mission ng school, yung facilities niya, pwede pa rin yun. Pero ang mas mahalaga ngayon, outcomes-based na tayo. Kung private school ka, gusto mo mag-participate sa voucher system ng DepEd, dapat ay may assessment, written assessment sa mga estudyante doon na gagawin yung Department of Education para makita po ng DepEd kung meron bang quality yung private school o wala. Kasi kung wala rin namang kalidad, Bakit sayang rin ililipat po pa? yung paglipat ng student. So yun ang maganda na expand na pala natin, Kong Roman. Yes. At ito ay Yes po. BICAM pa lang. So dapat mapagtibay o maisabatas ni Pangulong Bongbong Marcos. Yes, ang sunod po dyan, pagbalik namin ng Kongreso, both the House and the Senate, ay ira-ratify separately ng both, sa plenaryo ng both houses, and then ipapadala na po yan sa Malacanang. At abangan namin yan na Kong Roman, malaking tulong ito sa problema natin ng sobrang dami na mga mag-aral doon sa public schools na pwede naman palang mailipat sa mga private schools within their area na kumbaga ay pwedeng pumasok dito sa programa na Basic Education na Voucher Assistance Act. Ngayon, Kong, baka mayroon kang mensahe sa ating mga mag-aaral, lalo na itong problema ngayon at mismong sila usap-usapan ang tungkol dito sa mga violence, karahasan nangyayari sa ilang mga paaralan. Nasa iyong pagkakataon? Yes, unang-una, syempre sa ating Department of Education at yung mga local government units natin. Sa ngayon po, nakikita natin meron talagang pangamba ang learners natin, ang students natin, teaching, non-teaching at mga magulang. Ang pinakamahalaga dito, mapakita po natin na safe
ang learning spaces natin. Ibig sabihin ay dapat makipag-coordinate talaga yung ating schools divisions office, mga principal sa kanilang mga mayor, governor at kapulisan para masigurado yung safety security ng kapaligiran ng paaralan. At syempre sa ating mga magulang, nakita ko po recently talagang si Sec Sunny umiikot sa iba-ibang mga paaralan ngayon. Kung merong report, talagang siya mismo umiikot doon, kinakausap yung SDA, yung Schools Division Superintendent, Principal, mga teacher. At ang pinakamaganda dito, suportahan natin yung efforts ng Department of Education kasi talagang kailangan dito whole of community approach. Kailangan magtulungan po talaga tayo. At nakita rin natin yung education reforms ay ipapatupad na ngayong taon. Kasama na dyan yung enhanced senior curriculum, enhanced senior high school curriculum, at yung pagbawas po ng mga competence subjects para nakatutok po sa functional literacy, meaning marunong magbasa at naintindihan at math grade level. Kaya magtulungan lang po tayo mga magulang at nakikita natin ginagawa naman lahat ng hakbang para yung reforms ay talaga ma-implement. Maraming salamat, Kong Roman, sa oras ngayong umaga. Thank you, Milky. Thank you sa lahat na nakikinig. Magandang umaga po sa inyo. Happy Sunday. Ang kinatawa ng Pasig City at Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, Congressman Roman Romulo.